Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Namahagi ng tulong pinansyal ang National Housing Authority o NHA sa 380 pamilyang nasunugan sa mga lungsod ng Maynila at Mandaluyong kamakailan. Ang ayuda ay pinamahagi sa mga benepisyaryo ng Emergency Housing Assistance Program ng ahensya na nagkakahalaga ng higit na 6 na milyong piso na makatutulong sa pagpapaayos ng kanilang mga nasirang tirahan. Ang programang ito ng ahensya ay mula sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tulungan ang mga pamilyang nawalan ng tahanan dulot ng mga kalamidad tulad ng sunog, lindol, bagyo, pagguho ng lupa at baha. Samantala, nakatakda pang mamahagi ang NHA ng tulong pinansyal para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng EHAP sa taong 2024. Nadiskubre ng Bureau of Customs sa tulong ng Manila International Container Port Customs Intelligence and Investigation Service ang nasa 4 na bilyong pisong halaga ng smuggled electronic cigarette matapos ang isinagawang magkakasunod na raid operation sa lungsod ng Quezon, Parañaque at Malabon. Ang detalye itong hayan sa aking ulat. Hindi bababa sa 4 na bilyong pisong halaga ng smuggled e-cigarette ang nadiskubre ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa BOC, katuwang ang Manila International Container Port Customs Intelligence and Investigation Service o MICPCIIS sa magkakahiwalay na lugar sa Metro Manila. Ito ay matapos ang isinagawang magkakasunod na raid operation sa umano'y bodega ng mga produkto sa lungsod ng Parañaque, Malabon at Quezon. Ang naganap na operasyon ay kaugnay ng itinimbreng impormasyon sa ahensya matapos mapag-alaman na mayroong naipuslit na kontrabandong hindi dumaan sa tamang proseso o walang kaukulang dokumento. Base pa sa impormasyon, karaniwang isinasama paunti-unti sa mga legitimate products o freely importable goods ang mga items para hindi halatado oras na maipasok ito sa bansa. Ayon sa isang phone patch interview kay Alvin Enciso, hepe ng MICPCIIS, na karaniwan sa mga naipuslit ay galing sa China. Dahil dito, iniimbestigahan na ng otoridad kung sino ang mga nagmamay-ari ng bodega alinsunod sa nakaambang parusang kanilang kahaharapin. Samantala, kasalukuyan ng binabantayan ng BOC ang ilang pantalan sa Pilipinas na posibleng daanan ng mga puslit na outright smuggled papasok sa bansa. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Isang bagong world record para sa pinakamaraming pork dish on display ang matagumpay na nakamit ng Pilipinas sa pangunguna ng National Federation of Hog Farmers Incorporated o NATFED kahapon unang araw ng Marso. Ito ay matapos maitala ang pangalan ng bansa sa listahan ng Guinness Book of World Records sa unang araw ng NATFED's Hog Festival Kick-Off event sa Gateway Cubao sa Quezon City. Ang bawat pork dish na inihain ay nagmula sa mga local hog producers kung saan nasa kabuuang 313 pork dishes ang inihain mula sa iba't ibang individual, restaurant at paaralan sa buong bansa. Samantala, ang 5 araw na Hog Festival ay naglalayong bigyang diin ang culinary tradition ng Pilipinas sa paghahatid ng mga pork dish, gayon din ang pagsusulong ng lokal na pagkonsumo ng baboy upang makamit ang mga layunin sa seguridad ng pagkain ng bansa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, 500 pisong grocery discount sa PWD at senior citizens aasang maisabatas ngayong Marso. Publiko, pinag-iingat sa banta ng sunog sa pagsisimula ng Fire Prevention Month. Paglilinis at inspeksyon sa NAIA isasagawa alinsunod sa direktiba ng MIAA. PBBM nilinaw na hindi ibabasura ang konsepto ng traditional jeepney. Mas mabang oras ng pagboto, planong ipatupad sa 2025 elections.
Kauna-unahang solar-assisted e-boat sa bansa inilunsad na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nagpaalala si Police Major General Sidney Hernia sa publiko na maging alisto kung sakaling makatanggap ng mga kahina-hinalang tawag mula sa mga hindi otorisadong transaksyon dahil maaaring phishing scam ito. Kaya't payo niya huwag basta-basta magbibigay ng mga personal at pinansyal na impormasyon. Dagdag pa niya agad ipagbigay alam sa bangko kung sakaling mayroong ganitong pangyayari at palitan na rin ang mga password at PIN. Kaugnay ng pagsisimula ng buwan ng Marso, nakaantabay rin ang ilang bahagi ng rehiyon sa pag-iwas sa sunog alinsunod ngayong Fire Prevention Month. Balitang nakalap mula sa One Media Network, narito si Melvin Machado. Pitong pamilya ang apektado ka nangyaring kasulo kasubanggi sa Kali Espokoy, Barangay Sabang, Siyudad Kang Naga kung saan 4 na harong ang kinakanin kalayo mantang ang ibang pagtaraid na harong ang partially damaged. Binalikan kang grupo ni Senior Fire Officer 1 Anthony Mahinay, investigator on case kang Bureau of Fire Protection Naga ang lugar kang kasulo. Sa duwang harong na magkataid na parehong grabing nadanyaran ng kalayo nakakonsentrar ang pag-imbestigar, hulit na pareho suwat ini nagagamit ng sungo sa pagluto. 1.9 million pesos ang kantidad kang danyos sa nasabing fire incident. Upon initial investigation, kasi itong dalawang magkatabing bahay, Ricky, pangalanan natin, hindi naman itong mga minor, Ricky Paro at Ricky San Lorenzo, kapwa sila gumagamit ng wooden page stove. Yung isa, walang power supply, yung isa meron. Kaya lahat naman tinitingnan natin kung anong posibilidad sa cause of fire. Pero may estimated value na po tayo nung damage po, sir? According to Matrix, ito kasi is classified Class B na fire incident. According to Matrix natin na pinagbabasihan as per SOP ng Bureau of Fire Protection is aabot tayo more or less to 1.9 million. Kabali sa nagpadipisil sa pagresponde ka mga bombero iyo ang linya kang kuryente asin ang hayapit na tinampo. Aper sa mga fire truck ang Bureau of Fire Protection Naga nakapagresponde man ang hali sa mga kataid na munisipyo asin ang fire volunteer sa syudad. Yung challenge natin is siyempre yung presensya ng kuryente. Alam naman natin, water is good conductor of heat and electricity. Nahihindir yung ating mga firefighting team. And isa pa, yung narrow roads natin. Acknowledge ko lang yung pagtutulungan ng dito sa Kali Espokoy, nakita ng mga firefighting team natin yung kanilang eagerness para makatulong sa firefighting team. Sa presente padagos pa ang pag-imbestigar kang Bureau of Fire Protection Naga sa kasulong ini sa Barangay Sabang. Hali sa Siyudad Kang Naga sa Kabikulan, Melvin Machado, nagbabareta para sa One Media Network. Sa pakikiisa ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa Fire Prevention Month, ay nanawagan ito sa publiko na maging alerto sapagkat malaki ang tsansa ng sunog ngayong buwan ng Marso dahil sa taas ng temperatura. Nais ng MMDA na ipalaganap sa publiko ang impormasyon ukol sa mga sanhi ng sunog at mga dapat gawin para maiwasan ang mga ito. Pahayag pa ng ahensya, ang panawagan na ito sa publiko ay makatutulong na maiwasan ang insidente ng sunog at matiyak ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, 500 pisong grocery discount sa PWD at senior citizens aasang maisabatas ngayong Marso. Publiko, pinag-iingat sa banta ng sunog sa pagsisimula ng Fire Prevention Month. Paglilinis at inspeksyon sa NAIA isasagawa alinsunod sa direktiba ng MIAA.
PBBM nilinaw na hindi ibabasura ang konsepto ng traditional jeepney. Mas mahabang oras ng pagboto, planong ipatupad sa 2025 elections. Kauna-unahang solar-assisted e-boat sa bansa, inilunsad na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.